Magandang araw. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga batas, patakaran at dokumento sa pagpapaunlad ng wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay produkto ng kamalayang historikal, politikal at kultural ng bansa. Hindi ito likas na umusbong ng hiwalay sa estado. Sa halip, hinubog at pinatatag ito sa pamamagitan ng mga batas at patakaran at iba pang mga opisyal na dokumento. Ang bawat yugto ng pagpapaunlad ng wikang pambansa ay sumasalamin sa kalagayan ng lipunang Pilipino sa isang takdang panahon, mula sa kolonyalismo hanggang sa pagsasarili hanggang sa globalisasyon. Ang una ay ang 1935 Constitution ng Pilipinas. Ito ang nag-atas sa pamahalaan na bumuo at magpaunlad ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Ito ang unang opisyal na pagkilala ng Estado sa pangangailangan na magkaroon ng wikang pambansa. Hindi agad tinukoy kung ano ang wikang gagamitin, ngunit binigyang diin na dapat itong magmula sa katutubong wika ng ating bansa. Sa panahong ito, nangingibagbaw pa rin ang Ingles at Kastila sa pamahalaan at edukasyon. Kaya ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay simbolo ng paghiwalay sa kolonyal na impluensya at pagbabalik sa sariling kultura. Pangalawa ay ang Batas Commonwealth bilang 184 noong 1936. Ito ay ang paglikha ng Surian ng Wikang Pambansa or SWP. Tungkulin nito na pag-aralan ang mga katutubong wika, pagsusuri batay sa estruktura, lawak ng gamit at panitikan, at pagre-rekomenda ng magiging batayan ng wikang pambansa. Pinapakita rito na ang pagpili ng wikang pambansa ay dumaan sa siyentipiko at sistematikong proseso, hindi basta-basta desisyon. Mahalaga ito upang maipakitang ang wikang pambansa ay may lohikal at akademikong batayan. Kasunod ay ang kautosang tagapagpaganap bilang 134-1937. Ito ay ang pagpili sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Pinili ang Tagalog dahil sa malawak na gamit nito, mayamang panitikan at sentral na lokasyon. Hindi nito itinakwil ang iba pang wika, kundi ginamit bilang pundasyon ng wikang pambansa. Gayunman, dito rin nagsimula yung mga diskurso at debate hinggil sa dominasyon ng Tagalog na hanggang ngayon ay isyong pangwika pa rin. Ang kasunod ay ang kautosang tagapagpaganap bilang 263 noong 1940. Ito yung pagkapahintulot sa pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan at paglalathala ng diksyonaryo at gramatika. Hindi sapat na pumili lamang ng wika. Kailangan itong iturong sistematiko upang maging epektibo. Naging simula ito ng formal na pagtuturo ng wikang pambansa sa sistematikong edukasyon na mahalagang hakbang sa pagpapalaganap at estandardisasyon ng isang wika. Sinundan ito ng Batas Commonwealth bilang 570 noong 1940. Ito ay ang pagdeklara sa wikang pambansa bilang isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas. Ang wikang opisyal na wika ay nangangahulugang pagpasok ng wikang pambansa sa larangan ng pamahalaan, batas at serbisyong publiko. Ipinagtibay nito ang paggamit ng wikang pambansa sa opisyal na komunikasyon ng pamahalaan kasabay na rin ng wikang Ingles. Kasunod ay ang 1959 Kautosang Pangkagawaran bilang 7. Ito ay ang pagpapalit ng tawag mula sa wikang pambansa tungo sa Pilipino. Layunin itong gawing mas pambansa at hindi regional ang pagkakakilanlan ng wika. Bagaman, nanatiling Tagalog ang batayang istruktura nito. Isa itong hakbang na simboliko upang alisin ang impresyon na regional lamang ang wika. Gayunman, nanatili ang issue na Tagalog pa rin ang istruktural na batayan nito kaya nagiging limitado pa rin ang pagtanggap sa ilang rehiyon.
Sa 1973 Konstitusyon ng Pilipinas, inirahan yung pagpapaunlad ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino. Ipinakilala ang konsepto ng Filipino bilang wikang bukas sa impluensya ng iba't ibang wika sa Pilipinas at maging ng mga banyagang wika. Dito una binigyang diin ang Filipino bilang wikang dinamiko, bukas at inklusibo na dapat humango sa lahat ng wika sa Pilipinas. Ipinapakita nito ang pag-usbong ng mas demokratikong pananaw sa wika. Kaya naman, sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, ipinakilala ang Filipino bilang wikang pambansa at Filipino at Ingles bilang mga opisyal na wika. Filipino bilang wikang pambansa, Filipino at Ingles bilang mga opisyal na wika. Pagpapaunlad ng Filipino mula sa iba't ibang wika ng bansa. Ang probisyong ito ang pinakakomprehensibong malangkas ng patakarang pangwika sa bansa. Ipinapakita rito na ang Filipino ay hindi tapos na produkto kundi patuloy na proyekto ng bansa. Malinaw dito na ang Filipino ay patuloy na lilinangin at pagyayamanin batay sa mga umiiral na wika sa bansa. Pinagtibay rin ito yung mga papel nito sa edukasyon at pambansang identidad. At para naman sa patuloy na pag-unlad ng wika, nandiyan ang Batas Republika bilang 7104 noong 1991. Dito nilikha ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. May tungkulin ito sa pananaliksik at estandardisasyon, pagbuo ng ortografiya at mga terminolohiya, advokasya at promosyon ng wika. Ang KWF ang pangunahing tagapagtaguyod ng modernisasyon ng Filipino, lalo na sa agham, teknolohiya at akademya. Sila yung may tungkulin na magsaliksik, magpaunlad at magpalaganap sa Filipino at sa iba pang wika sa Pilipinas. Karagdagan dito ay ang mga kaugnay na patakaran at programa. Ito ay ang proklamasyon bilang 1041 na may kaugnayan sa pagdiriwang ng wikang pambansa. Itinatag ito upang palaganapin at paigtingin ang pagpapahalaga at paggamit ng wikang Filipino bilang sagisag ng pambansang identidad. Nandiyan din ang MTB-MLE or Mother Tongue Based Multilingual Education, isang patakarang pang-edukasyon na gumagamit ng unang wika ang mga mag-aaral bilang medium ng pagtuturo upang mapadali ang pagkatuto at magsilbing tulay sa Filipino at Ingles. Nariyan rin ang mga ortografiya at manual sa Filipino ng KWF ng mga opisyal na gabay ng Komisyon ng Wikang Filipino na nagtatakda ng pamatayan sa wastong baybay at paggamit ng Filipino sa akademiko at opisyal na komunikasyon. Ipinapakita nito na ang pagpapaunlad ng wikang pambansa ay hindi pagsasantabi sa mga regional na wika, kundi pagkilala sa ugnayan ng lahat ng wika sa bansa. Nagpapakita rin na ang pagpapaunlad ng wikang bansa ay patuloy at nakatuon sa inklusibong paggamit ng wika sa edukasyon at lipunan. Lagi nating tandaan na ang wikang pambansa ay hindi basta nilikha sa isang panahon, kundi hinubog sa pamamagitan ng serye ng mga batas, patakaran at dokumento. Ipinapakita ng mga ito ang pagkilala ng pamahalaan sa wika bilang mahalagang salik ng pagkakaisa, identidad at kaunlarang pambansa. Ang Filipino bilang buhay na wika ay patuloy na umuunlad kasabay ng pagbabago ng lipunang Pilipino. Kaya mabuhay ang wikang Filipino. Paalam!